Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman ay tatakal natin ay tungkol sa mga annuities. At ano nga ba yung annuities? Ang annuities, sila yung mga series of equal payments na nag-occur at a equal period of time. Diba, meron tayong period, so kada period natin, meron tayong equal payment na binabayaran lang sa kanila. Ganun man katagal yung pagbabayad natin ng equal payments na yun, ang malaga, para sa interval nila. Hindi pwede na mag-iba sila ng interval o kaya mag-iba sila ng payment. Kung hindi na annuity ang tawag natin doon. So ano na ba yung mga kailangan natin malaman ng mga terms para alam natin kung paano mag-drawing ng cash flow diagram. Si P siya yung ating present values. Samantalang si F naman siya yung ating future value na ating pera. Okay? Then, meron tayo A, sabi nga kanina, siya yung ating annuity. Samantalang si N naman, yung ating number of periods. Kung gano'ng katagal ba tayo magbabayad. Okay? Then, meron tayo I, which is yung ating interest rate per interest period. So, saan ba natin na-encounter ang 20 sa atin? So, una dyan, kapag meron tayong binabayaran installment plan. Pangalawa, yung mga savings natin sa ating mga sahod. Kung hinuhulog natin siya kada buwan, matutulong natin siya annuity. Okay, then pangatlo naman, meron tayong appreciation ng equipment natin na kung saan taon-taon kailangan natin pag-ipunan yung pag-depreciate ng ating mga material. Kapag dating ng araw na hindi na natin magagamit ng ating equipment, meron tayong savings para palitan siya. Okay, then pang-apat, para sa mga retirement plans. Retirement plan, nagkakaroon tayo ng mga insurance, diba? So sa mga insurance natin, meron tayong monthly na binabayaran doon. So diyan natin na-encounter yung ating annuities. Okay? So meron tayong iba't ibang klase ng annuities. So meron tayong ordinary annuity, annuity due, deferred annuity, and perpetuity. Pero sa video na ito, ang didiscuss natin ay si ordinary annuity, annuity due, at si deferred annuity. So unahin natin si ordinary annuity. Sa ordinary annuity, ang sinasabi lang dito, yung payments mo ay nagaganap kada end ng period natin. Kumaga sa kada taon, tuwing katapos ang kailan nagbabayad. Okay? So meron tayong formula dito para makuha natin yung ating future value niya, pati na rin yung ating present value. Okay? Next, meron tayo naman na annuity due. So sa annuity due, pinagkaiba niya lang sa ating ordinary annuity, imbis na sa end tayo ng period nagbabayad, kada beginning tayo ng period nagbabayad. Okay? So, papasin niyo nagsimula siya sa ordinary annuity, nagsimula siya sa 1 kasi nga natapos ang isang taon bago tayo makapagbayad. Pero dito sa annuity due natin, doon tayo sa simula pa lang ng taon, nagbabayad na agad tayo. Okay? So, iba yung formula niya para sa pagkuha ng ating future siya ng ating present value. Okay? Then next, last, meron tayong deferred annuity. Deferred annuity, sinasabi lang dito na hindi tayo agad-agad nagbabayad. Meron tayong end periods na nilaktawan bago tayo magbayad ng end periods. Okay? Kumbaga, hindi tayo magsimula sa 0, 1, or 2, kundi sa end period tayo. So, yung formula natin dyan, syempre, iba pa rin yan. So, itong formula na to, gagamitin natin siya kung gusto natin malaman yung present value na ating mga annuity na to na hindi agad natin binayaran. Okay? So, ayun yung ating mga formula para sa ating ordinary annuity, annuity due, saka sa ating deferred annuity. So, papasin nyo, meron agad tayong 5 na formula na kailangan tandaan. So, para maiwasan natin magsaulo ng mga maraming formula, lalo at ang engineering economy ay part ng board exam, meron tayong papakilala na calculator technique, which is si present worth method tsaka si future worth method natin. Sinasabi na sa dalawang method na to, pinapapunta lang natin yung lahat ng ating mga payments dun sa ating reference period. Halimbawa sa ating present worth method, pinapapunta natin sila sa may present, samantalang sa may future worth method naman, pinapapunta naman natin sila sa may future naman natin. So ano ba pinagkaiba ng dalawa? Sa present worth natin, tinatanggal natin lahat ng interest sa ating payment. Okay? Mabasin nyo sa ating annuity, pare-parehas lang sila ng payment. Diba? Pero, mabasin nyo, magkakaiba sila ng period. Pinapunta mo sila sa ating present, mawawala yung kanilang mga interest. Okay, samantala sa future world method, dahil nga sa future tayo, so habang tumatagal, yung mga ating annuity na yan ay palaki ng palaki dahil nga nadadagdagan sila ng interest natin. Kumbaga sa ating present world method, yung pinakamalapit mo na payment, siya yung may pinakamalaking halaga dahil siya yung wala pang ganong interest. Kumbaga, 1 year pa lang ang kanyang interest. Samantala sa pinakadulo, siya na yung may pinakamaliit na halaga kapag tinanggal mo yung interest. Bakit? Kasi nga, sobrang layo niya na sa ating present, so sobrang laki na ng interest na kailangan tanggalin sa kanya. Ganon din sa ating future worth method. Pinakamalaking value natin dyan, pagdating na sa may future, ay itong annuity na to sa ating period 1, samantalang sa N-1 na to, siya naman yung pinakamaliit natin na value pagdating na sa may future. Bakit? Kasi nga, itong A na to, yung ating payment dito, ay konti lang yung interest na dinadag niya kumpara dito sa malayo sa ating future. Okay? So, paano ba ngayon tinatanggal o paano ba natin nadadagan yung ating interest? So, babalikan na natin si compound interest natin na kung saan yung ating F o yung ating future value ay kulang sa may present, multiply mo sa 1 plus I raised sa may N natin. Okay? So, same lang dito yun sa ating future word method. Okay? So, nga lang dito, nagkakaroon na tayo ngayon ng summation. Summation natin isa-isa lahat ng ating mga payment. Okay? Isang tanong, paano mo malalaman yung umpisa saka yung ending na ating summation? Malalaman mo yung umpisa
titignan mo lang yung may pinakamalapit na payment sa iyong reference period. Halimbawa dito sa ating present, ang pinakamalapit na payment dyan ay ito na sa period 1 natin. Okay, tingnan mo kung gaano siya kalayo sa ating pinaka-present natin. Okay, tingnan mo ilang period yung layo niya. So, meron kang 1 period na layo dyan. So, ilagay mo dito ay 1 tayo. Okay? Baga, A plus 1 plus I raised sa may 1 tayo. Kasi ayun yung ating unang period. Then, dahil nga equal naman yung ating interval, so plus 1 lang ito, so magiging 2 yun, 3 hanggang sa may pinakadulo natin. So dito naman, ang-input natin ay yung gano'n ba kalayo yung ating last payment dun sa ating reference period natin. So halimbawa dito, last payment natin nasa may period end, so pinakalayo na ating last payment na nasa period end ay end lang din. Kasi nga, ang present period mo ay nasa may 0 lang din. Then, samantalang dito sa may future natin ito, yung 1 na tinutukoy dito ay hindi itong A na to. Siya na may pinakamalayo sa atin, di ba? So, ang tinutukoy dito, na 1 dito ay itong A na nandito. Kumbaga, siya yung may pinakamalapit naman ngayon sa ating future period natin. Okay, tingnan mo kung gano'n siya kalayo. Di ba? 1 lang din. Okay, then, lalaki siya na lalaki. Baga, ang increase niya ay pakaliwa naman. Kanina kasi dito sa may present word natin, pakanan tayo. Add ka ng add ng 1 dyan hanggang makarating ka sa may tax payment mo. Hindi naman ganito lagi ang ating simula. Depende kasi yan, halimbawa, meron tayong deferred annuity. So, sa deferred annuity natin, hindi yan magsisimula sa 1 or di rin yan magsisimula sa may 0. Lagi lang natin dalan, ay alamin natin nasa may pinakamalapit na payment natin dun sa ating reference period natin. Sir, bakit ang future worth mo ay nakamultiply samantalang yung present worth mo naman ay nakadivide? Kasi nga sabi nga natin, 'di ba, sa ating interest, habang tumatagal, ang pera natin ay lumalaki, 'di ba? So, para lumaki ating pera, kailangan i-multiply natin yung ating interest, which is C1 plus I raised sa may x natin. Samantalang C, present worth naman natin, kaya siya nakadivide kasi nga habang pinapapunta natin sa ating present, lumiliit naman yung kanilang mga value. So, kailangan mo lang gawin ay divide lang sila sa 1 plus I raised sa may x natin. Tandaan lang natin na yung x na variable lang na in-input natin sa ating calculator. So, paano ba siya nakikita sa ating calculator, yung ating summation? Gagawin mo lang, magpindot lang tayo ng sheet, then log tayo dyan. So, lalabas na yan. Okay? So, ang gagawin mo lang, tumabasin nyo, naka-parenthesis tayo, di ba? So, kailangan, kung meron tayong i-multiply dyan, halimbawa, ang ating ano tayo 1,000, huwag mo kalimutan na maglagay ng parenthesis sa loob para sa ating interest. Halimbawa, naka 2% interest tayo. So, ang gagawin mo dyan, mayroong 1.02, parenthesis ulit, then, raise mo sa may x lang natin. Okay? Paano lalabas yung x? Meron tayong alpha, x tayo. Okay? Then, ilagay mo lang yung kanyang first period, then yung kanyang last period. Then, equals mo lang. Hindi mo kailangan shift solve. Ilalabas na yung kanyang pinaka-mali natin. Okay? Para mas intindihan ba natin itong si present word at sa future word method natin, magkaroon tayo ng mga sample problem. Okay? So, sample problem number 1, sinasabi dito na tayo ay kukunin natin yung ating future worth ng 600 pesos deposited annually for 4 years. And kung ang interest daw niya ay 12%. Okay, so wala nang naka-indicate kung beginning ba siya or end ng taon na binabayaran. Pero by default, kung hindi naman binabanggit, automatic ay nasa end ng period tayo naghuhulog dyan. Okay? Then yung interest rate, ganun din. Walang sinabi kung annually ba siya, semi-annually, quarterly, or bi-monthly. By default din, kapag walang binanggit, tayo ay naka-annually dyan. Okay? So pag dinowing natin yung ating cash flow diagram, yung ating 600 pesos ay nakababa kasi naghulog tayo dyan. Okay, then sa ating future, ayan, kaya nakataas yan kasi nga tayo ay mag-withdraw naman. Kasi nga sa future, i-withdraw naman natin yung kanilang mga value. Kunin doon natin yung future worth nilang lahat. So dahil nga future worth yan, lahat sila ay magkakaroon ng interest. Baga, lalaki sila dahil sa interest natin. Kailangan i-multiply natin yung mga interest sa kanila. So, papasin nyo sa ating period 4, wala tayong interest na nakalagay dyan. Kasi nga, sa may year 4 natin, doon natin kinuha yung ating lahat ng mga dineposit natin. Sa year 2 natin, meron tayong naka-risk sa 1 kasi nga 1 year yung pagitan nila. Sa year 2, meron tayong 2 years kasi nga 2 years pagitan. Then, year 1, years na yung pinaka agwat nilang dalawa. Okay? So, ang gagawin mo lang dito, kailangan mo lang silang i-add lahat-lahat. Okay? So, mukhang madali o mabilis lang kung tayo ay magmamano-mano kasi 4 years lang silang dalawa. Eh, paano kung sobrang dami, di ba? So, para hindi tayo magmano-mano magganyan, kailangan mo lang gawin ay yung ating summation, ating mga annuity. Okay? So, gagawin mo lang, yung 600 mo, i-multiply mo lang sa 1.12 raised sa may x. Okay? Naka-alpha x lang tayo dyan. Tingnan mo yung pinakasimula niya. So, siya ay si 0. Then, pinakadulo niya ay si 3 tayo. So, input mo lang to sa inyong calculator, tayo, then equals hindi kailangan mag-shift solve. So, lalabas si 2867.60 natin. Okay? So, tandaan lang dito, hindi tayo magsisimula sa year 1. Magsisimula tayo sa pinakamalapit na payment sa ating reference period natin. So, dito, yung pinakamalapit nga natin na payment ay itong nasa may year 4 mismo natin. Kaya, simula siya sa may 0. Okay?
So, 0, 2, 3 tayo. So, tama lang naman, di ba? Kasi meron tayong 4 payments, simula ka sa may 0, then 1, 2, and 3. So, meron kang 4 payments pa rin naman dyan. Okay? So, next tayo. So, sample problem number 2 naman natin, sinasabi dito na meron tayong 600 pesos na dineposit kada 3 months for 4 years, then ang kanyang interest ay 12% compounded quarterly din. So, tingnan natin, ang kanyang paghulog ay every 3 months. So, quarterly naman yan, di ba? Tugma naman sa ating nominal rate natin, which is naka-compounded quarterly din. Okay, then sinabi naman sa atin din na kada end siya ng 3 months nagbabayad. So, isa siyang ordinary annuity. Pero ang tanong, ano kaya yung ating period? 4 years hanggang 4 pa rin ba? Hindi na. Bakit? Kasi nga kada taon, meron kang 4 na payments na nangyayari. So, ang gagawin mo sa yung overall period, kailangan i-multiply mo siya doon sa bilang ng payment mo kada taon. So, meron kang 4 times 4 dyan, which is equal sa may 16. So, meron kang 1 to 16 na babayarin. Okay, then after nun, ang gagawin mo na ngayon ay isa-isa mo ngayon silang babayaran. Okay? So, nagsimula ka sa may zero ulit. Bakit sa may zero ka? Kasi nga, yung last payment mo ay nandun sa may reference mo, which is ating future. So, wala kang dadagdag interest dyan. Then 1, then sa dulo, 13, 14, and 15. Sir, bakit 15 tayo nagtapos? 16 payments sila. Bakit? Kasi nga nagsimula tayo sa may 0, di ba? Kasi nga nagsimula tayo sa may 0, yung una mo ng payment. So, meron ka ng 1 dito. Then, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tayo dyan. So, makakaroon ka hanggang sa may 15 nga yung payment mo dito. Okay? So, tandaan nyo lang lagi na kapag simula tayo sa may 0, yung pinakabilang ng number of payments mo, baka minus mo lang sa 1 para di tayo magkalito-lito. Okay? So, meron ka 16 payments dito. So, pero dahil nagsimula ka sa may 0, so ang tapos mo ay yung minus 1 lang ng 16 natin, which is C15 natin. Okay? Then, i-add mo na silang lahat, makukuha mo na yung ating future worth niyan. Pero pansinin natin, yung ating ah interest dito. Hindi tayo nag 1 plus 0.12 agad-agad. Bakit? Kasi nga tayo naka-nominal rate of interest. So, careful lang tayo. Tandaan natin na kapag tayo naka-nominal rate of interest or kapag hindi tayo naka-annually, kailangan yung ating nominal rate ay naka-divide dun sa ating M natin. So, para sa quarterly, tayo ay naka-over 4. Okay? So, 0.12 over 4 tayo dyan lahat-lahat. Okay? Then, para shortcut nga, gawin natin ay magsasummation lang tayo. So, meron tayong 600 pesos, multiply mo na sa 1 plus 0.12, yung ating R, which is ating nominal rate of interest, over mo sa may 4, which is ating M, then trace mo lang sa may X, na variable lang yan. So, magsimula ka sa may 0, then tapos ka sa may 15, equal niya sa may 12,094.13 pesos. Okay? Sample problem number 3, sinasabi dito, ayan, nakalagay na meron daw tractor na bili ng 100,000 pesos sa payable ng 20 quarterly payments. Okay? Pero ang installment ay kailangan bayaran daw sa beginning ng taon at interest rate of 26% compounded quarterly. Okay, so careful tayo dito kasi nakalagay ang payment mo ay quarterly pero the interest natin ay naka-compounded annually. So para gawin natin yan, ang kailangan mo lang gawin ay convert muna natin yung ating annually sa ating quarterly natin. So, paano ba mag-convert? Ang kailangan mo lang gawin ay meron kang 1 plus R over sa M, which is 4 nga dahil quarterly tayo, raise mo sa may M lang din. Equal siya sa may 1 plus annual interest natin. Mag-shift solve lang tayo. Makuha mo na ating nominal rate of interest sa 23.79%. Okay? So, ayun yung gagamitin natin ngayon para sa ating payment. So, mapasin dito na natin yung mga annuity ngayon ay nakadivide na ngayon kasi pabuntang tayo sa may present natin. Sabi nga natin, lahat ng mga annuity ay tinatanggal natin ng interest. So, para matanggal yun, kailangan natin silang i-divide. Napasin nyo, palayo sila ng palayo sa ating present, palaki din ng palaki yung tinatanggal natin ng interest sa kanya. Okay, so pag nag-summation tayo dyan, ang mangyari, naka-A over 1 plus 0.2379 over sa 4 tayo. Okay, tandaan lang lagi na nominal rate interest yan, kaya kailangan naka-over tayo sa may M natin. Pero huwag kayo mag-alala dito sa may raise natin, wala tayong kailangan na i-multiply sa kanya, kundi raise sa X lamang. Okay, kasi nga lahat yan ay naka-quarterly payments na. Okay, then simula ka sa may 0, then sa may 19. Then, basta nyo, wala tayong A, di ba? Kasi ayun yung hinahanap natin. So, kailangan equate natin siya sa 100,000 pesos. Kasi nga sabi natin, tractor, so, ang mangyayari, lahat sila, pag pinupunta mo sa present at pinag-add mo, kailangan mag-equal sila sa may 100,000 pesos natin. Okay? Di tayo pwede mag-shift solve dito kasi nga meron tayong variable x dito. Magkakaroon tayo ng error dyan sa ating calculator. So, kailangan natin gawin dito ay kailangan natin mano-mano na mag-transpose ito. So, paano mag-mano-mano transpose? Lahat ng payment mo, meron kang A, pwede mo siyang ilabas sa ating summation. Okay? Pero huwag mo kalimutan na meron ka dapat na may iwan na 1 over pa rin dito. Okay? Then, pagka labas mo si A, pwede mo divide yung buong summation mo sa may kabilang side. Okay? So, huwag mo kalimutan na pag nag-divide ka, meron ka pa rin dyan 1 over
1 plus 0.2379 over sa may 4 raised to may x natin. Kasi kapag nakalimutan mo 1 over na to, may iba yung sagot natin dyan. So makuha mo dito si A mo na 8,194 pesos. Okay? So, meron pa tayong ibang method yan. So, sabi natin, di ba, meron tayong dalawang method, is either present or sa may future natin. So, mangyayari sa atin, halimbawa, ako, gusto kong gawin sa may future natin. So, ang gagawin natin, lahat sila naman ay papunta dapat sa may future. Okay? So, mag-iba yung pinaka-unang payment natin na pinakamalapit sa ating future period. So, si 19 na yon, di ba? So, pinakalayo niya ay 1 na. Okay? Then, pinakamalayo mo ay 20 na. Okay? So, kahit kung nalilito kayo, pwede kayong bilangin isa-isa. Halimbawa, yung una mo ay 19, di ba? So, 19 mo yung unang bilang mo. 19, 18, 17, 16, 15, hanggang sa makarating ka sa may 0 at makita mo na 20 ang pinaka-bilang niya. Okay? Yan, pag nabilang mo na, pwede na tayo mag-summation dito. Okay? Summation tayo ng 1 to 20. 8 na ngayon ay nakamultiply na kasi tayo ay nasa pumunta sa may future. Okay? Pero naka-raise pa rin siya sa may X. Then, sa may kaliwang side, mabasin nyo, sa 100,000, hindi lang basta-basta 100,000 pesos dyan. Bakit? Kasi nga, mismo si 100,000 mo, kailangan pupuntahin mo rin sa may future natin. So pag pinapunta sa future natin, syempre, lalaki rin yan, di ba? So, kailangan mo rin siya multiply sa kanyang interest and i-reach siya sa may 20. Kasi nga, ilayo niya mula sa ating 20th year ay 20 lang din. Okay? So, pwede mo ilabas din si A dito. So, lalabas mo si A sa ating summation. Then, i-divide mo din yung ating summation sa ating nasa may kilawang side para makuha mo sa ating na 8,194 pesos din. So, para sa sila kung present or future tayo. So, nasa inyo lang kung ano tingin nyo madadalian kayo. Ang siguro malito lang kayo is pagdating sa may ending siya sa may dulo ng ating summation. Kasi nga, ang simula, kailangan alam nyo yung pinakamalapit na payment sa ating reference period. Samantalang yung dulo naman, kailangan magbilang hanggang sa makarating kayo sa may final payment natin. Okay, then pagdating sa ating sa ating interest, ang ginawa natin sa ating annuity ay multiply natin kasi nga pinapalaki natin ang ating interest. Samantalang kapag present naman tayo, ay tayo nang divide kasi tinatanggal natin yung ating interest. Okay? Problem number 4. Problem number 4, sinasabi naman dito na namili naman yung isang lalaki ng 60,000 pesos, payable ng 12 quarterly payments. Each ay payable ng beginning ulit na ating period. So magsimula tayo dyan sa may 0. Then ang kanyang rate of interest ay 24% compounded quarterly. So tugma naman yung ating payments sa ating interest. So wala tayong kailangan i-convert dito. Okay? So, papasin nyo dito, nagsimula tayo sa 0 hanggang sa may 11 lamang. Kasi nga tayo ay nagbabayad kada beginning ng period natin. Dahil nga 12 quarterly payments yan, at nagsimula ka sa may 0, so 0 to 11 ka lamang dyan. Gagamitin natin si present worth method dito. Okay, so gagawin, dahil nga, para hindi na natin kailangan pang i-convert si 6,000 sa kanyang future value. Okay, so gagawin natin dyan, na 6,000 equals siya sa summation ng A divided by 1 plus 0.24 over 4 raised to my x natin. Okay? 24%, ayun na ating nominal rate na compounded quarterly na. So, hindi na natin kailangan i-convert nga. Then over 4 kasi nga tayo ay naka-quarterly. Okay? From 0, dahil nga ito yung una ating payment, which is si A dito, at nasa beginning siya. So, 0 lang distance niya. Then sa may dulo, tayo naman naka-11. Okay? So, ganun lang ulit. Labas na natin si A sa ating summation. Divide natin itong summation natin sa kalawang side para makuha natin ano yung na 6,751.53. Okay? Pwede natin siya i-try sa ating future word. Para makikita nyo na parehas lang magiging sagot natin dyan. Okay? Next, sample problem number 5. Sample problem number 5, sinasabi dito na mayroong manufacturing plant na gustong ibenta. So, nagkaroon ng dalawang bid. Sabi dito sa unang bid na babayad daw sila ng 200,000 pesos sa loob ng 5 taon kada beginning ng taon. Samantalang sa second bidder naman, ang offer naman niya ay 120,000 pesos sa first year, 180,000 sa second year, then 270,000 sa sunod pang mga 3 taon. So para sila na 5 beses nagbayad at para din na beginning ng taon nagbayad. Ang tanong na naman ay ano ba mas okay na bidder natin? So para malaman kung ano yung bidder pipili natin, syempre dapat alam natin kung sino ba yung mas malaki na value sa kanila. Either present man yan or sa may future natin. So ako, ang gagawin ko ay sa may present lamang natin. Kung kayo, pwede nyo try sa may future. Ang pinagkaiba lang ni present, siya na future. Present mo, wala pang interest. Future mo, meron ng interest. So sa first bid at second bid, ito yung magiging cash flow diagram natin. Para sila nagsimula sa may 0 at nagtapos sa may year 4. Okay? So, papunta natin sila sa may present natin. So, sa first bid natin, kailangan mo lang gawin ay mag-summation tayo ng unit natin at naka-divide tayo ulit. Tandaan na kasi nga tayo ay nasa may, papunta sa may present natin. So, 1.12 versus sa may x natin. Okay? So, wala tayong kailangan na over m kasi nga tayo naka-annually na agad-agad yan. Okay? So, from 0 to 4 tayo kasi nga simula tayo sa may period 0 and nagtamo siya sa may period 4. So, 0 to 4 tayo dyan. Okay? Then, sa second bid naman natin, so, ito medyo
Hindi natin pwedeng summation lahat kasi nga magkakaiba sila ng presyo. So, ang gagawin natin dyan ay isa-isahin natin. Depende kung magkakaparehas pa sila. Sa 120,000 pesos natin, wala tayong kailangan na i-divide ang interest sa kanya kasi nga nasa may present period na siya. Samantalang si 180,000, nag-over 1.12 lang tayo pero wala tayong naka-raise sa kanya kasi 1 year gap lang tayo dyan. Pero pwede natin sa may 270,000, pwede tayong gumamit ng annuity dyan. Bakit? Kasi nga para silang 270,000 pesos sa loob ng 3 taon pero simula sila sa beginning ng year 3 hanggang sa beginning ng year 5 natin. So, gano'n siya kalayo sa ating present period. So, gano'n 'di ba? 2 years. So, magsimula tayo sa may 2 years, na matatapos siya sa year 4 natin. So, sabi nga kanina, hindi tayo laging simula sa may 0 or sa may 1. Depende yan sa layo ng ating first payment sa ating reference period. Ngayon, anong pipiliin natin sa kanilang dalawa? Siyempre, doon tayo sa mas malaki. So, piliin natin si second bid natin. Okay? So, ito nga, present worth tayo dito. So, pwede natin siyang gawin sa future worth. Paras pa rin na si second bid yung mas malaki sa kanya. Kasi nga, nagdagdag na tayo ng interest parehas sa kanila. Problem number 6. So, sinasabi dito na merong lalaki nagbili ng piece of property na nag-down payment 100,000 pesos at nagbayad ng 10 deferred at semi-annual payments na 8,000 pesos each starting 3 years from now. Kumbaga, pagkatapos ng 100,000 pesos ang down payment, ang next na bayad niya na ay after pa ng 3 years natin. Kaya sinabi nga ng deferred semi-annual payments natin. Okay lang yung ating nominal rate. So, naka-semi-annual naman siya. Then, yung ating payments naman ay naka-semi-annual. So, wala tayong kailangan convert ulit dito. Okay? Ganito magiging ating cash flow diagram dyan. Sa period 0 mo, meron kang 100,000 pesos. Then, sa starting ng year 3 mo, ay yan sa ating pang-anim na semi-annual payment. Kasi di ba sa semi-annual, meron kang dalawang payments sa bawat taon. So, ito yung year 1 mo, year 2 mo, then sa year 3 mo, o after ng 3 taon, nagsimula ka na daw magbayad ngayon. Okay. Then, 10 payments, diba? So, kailangan maka 10 payments ka. Nagsimula ka sa may 6. So, bilangan mo hanggang sa ang period ka matatapos. So, pwede ka mag 6 plus 10, nasa 16, di ba? So, minsan mag-alangan tayo, ano ba yung tamang sagot? So, kailangan, kung nahirapan nga kayo magbilang, so magsimula tayo magbilang na lang mano-mano. So, magsimula ka sa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15 period tayo matatapos magbayad ng 8,000 pesos. Okay? Then, ang tanong sa atin, magkano daw binayaran niya in total? So, ang gawin natin, pupunta natin sila sa may present. So, sa present mo, meron ka ng 100,000 pesos dyan. Ang kailangan mo lang gawin ay papunta sa present itong mga 8,000 pesos natin na binayaran natin for 10 periods. Okay? So, ang layo ng pinaka-umpisa mo ay 6, di ba? So, simula ka sa may 6 din. So, ang pinakadulo ay 15. So, 6 to 15 tayo dyan. Okay, then 8,000 over ulit kasi nga present value tayo. 1 plus 0.12 over sa may 2. Huwag kakalimutan si 2 kasi tayo naka-semi-annual. Raise sa may X natin. Makuha mo si IP mo o yung present value mo o yung halaga ng ating binayaran na 143,099.09. Next problem, we're gonna solve problem number 7. Sinasabi naman dito na meron daw magulang na pagkapanganak ng kanilang anak, gusto nilang mangyari ay sa 18th, 9th, 20th, and 21st birthday ng kanilang anak ay makakatanggap siya ng 20,000 pesos. So, ang tanong, ano daw yung lump sum? Ano ba yung kalabuang halaga na kailangan nilang bayaran para mangyari yon? Okay? So, meron tayo 5% compounded annually. So, wala tayong kailangan na i-divide sa ating interest kasi nga tayo ay naka-annual naman. Okay? Sa may period 0 kasi nga pagkapanganak ng anak nila, nagulo sila ng lump sum na halaga para mangyari ito. Okay? So, simple lang ang gagawin natin dyan. Para malaman mo kung gaano kalaki kailangan nilang bayaran, pupunta muna sila sa may present natin. Malapit sa ating reference natin ay itong 18th birthday niya. So, meron tayong 18 dito hanggang sa may 21st. So, ayun yung ending natin dyan. Okay, so 18 to 21 tayo dyan. Okay, so ang halaga niya ay 30,941.73. Next, number 8. So, dito sinasabi naman, meron daw 5 annual deposits ang ginawa niya na worth 3,000 pesos na merong interest rate per year na 3%. Then, 1 year after niya na kanya last deposit, nagbago daw yung kanyang interest. Kumbaga, hindi niya muna kinuha itong 3,000 pesos na to. Bagus, niretain niya lang sa may bangko. Then, after daw kasi ng 1 year, nagkaroon ng change sa interest. Naging 5% interest na sa per year. 6 years after, withdraw niya na yung kanyang hinulog na 3,000 na yon. Ang tanong, magkano yung pinaka na-withdraw niya? Alam natin tong i-drawing ang ating cash flow diagram. Okay? So, sinasabi dito na end of the year, tayo ay naghulog ng 3K kada buwan. Then, year after ng last deposit natin, nagbago doon ng interest. Kasi sabi dito sa year 1 to 6, ang interest mo ay 3%. Pero beyond year 6 ay 5% na.
So sa unang tanong sa atin, kano daw yung ating halaga ng ating pera after ng ating last deposit. So para malaman mo yung halaga niyan ng ating last deposit mo, kailangan mo lang gawin ay papunta sila sa ating year 5 natin. Okay, so nakamultiply tayo kasi nga pupunta siya sa may future. Then, simula tayo sa may 0 kasi nga yung 3,000 mo ay nasa mismong year 5 natin. Then, yung pinakamalayo mo, yung sa year 1, then 1, 2, 3, and 4. So, hanggang 4 lang yung pinakadulo natin. Kasi sabi ko kanina, kung ilan yung deposit natin, kung nagsimula ka sa may 0, minus 1 lang tayo sa ating total na deposit natin. Okay, so ayun lang yung ating last deposit. Then paano natin ngayon makukuha yung ating pera after 6 years? So sabi natin, di ba? After 6 years, withdraw niya yung pera niya. So from year 5, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Di natin pwedeng gawin na itong 15,927.41 ay multiply mo agad sa interest niya na 5%. Kasi nga, dumaan pa isang taon bago naging 5% siya. So kailangan mo gawin para makuha mo yung future value niya ay tingnan mo muna yung value niya sa year 6 natin. Ano ba yung halaga niya sa year 6? So, kailangan mo gawin, kaya mo tuloy mo siya sa 3% interest muna. Then, pag nasa year 6 ka na, dahil nga nagbago na ang ating interest rate dyan, saka mo siya ngayon i-multiply sa 5% interest natin. Okay? Pero ngayon, kailangan siya ay naka-raise sa may 5. Bakit sa may 5? Kasi nga, meron tayong ilang taon yan. Wala sa year 6 natin. 1, 2, 3, 4, and 5 tayo. So, sa 5 mo lang dapat yan uh, naka-raise. Last problem, meron tayong farmer na namili ng farm na nagbayad siya ng 50,000 cash and after nun, mababayad pa rin siya ng 3,000 kada 6 months or semi-annually. Tama? Ayun na naman. Ang ating payment ay semi-annually pero ang ating interest ay naka-compounded quarterly. So magbabago, kailangan ulit natin siya i-convert sa kanyang semi-annual na nominal rate. Okay? Then, semi-annual, nagbayad siya ng 5 years. So total niya ay 10 payments tayo dyan. Okay? So ang tanong, ayan, marami tayong tanong dyan. So isa-isa natin yung mga tanong sa atin. Una daw, ano daw yung cash price ng ating lote? So para malaman mo yan, ang kailangan mo lang gawin, ayun nga, sabi ko kanina, ay convert muna natin yung ating nominal rate natin. So, sa may kanang side natin, ito yung ating interest na naka-quarterly. Sa kanyang kaliwa naman, ito yung semi-annual natin. Kasi natin yung ating denominator, saka yung ating raise. Kung ano yung M natin, ay yung denominator at pati na rin yung raise nila. So, ating interest rate sa ating semi-annual is 12.18%. Balik tayo sa ating problem na. So, para makuha ating cash price, ang kailangan mong gawin ay pupuntahin ngayon silang lahat ngayon sa may present natin. So, 50,000, ayun na yung ating present niya. So, wala kang kailangan i-divide yan. Pero dito, sa ating 3,000, kailangan mo siyang i-divide sa 1 plus 0.1218. Divide mo sa 2 ulit kasi tayo naka-semi-annual, raise sa may x. Then from 1, kasi ito yung ating pinakamalapit sa ating present. Then 10, dahil ito pinakamalayo naman. So, ito yung pinaka-presyo na ating farm. Okay? Pangalawang tanong naman, sinasabi dito na, paano daw kapag na-miss yung first 3 payments? Ngayon, ano naman daw kailangan nyo bayaran sa fourth payment para maging updated siya sa kanyang bayarin? Hindi mo pwede gawin na i-add silang tatlo, then idagdag mo lang dito sa atin. Kasi nga, meron tayo interest dyan. So, ang kailangan mong gawin, pumuntahin mo sila ngayon sa may year 4. Silang tatlo, pati na rin yung ating sa may year 4 natin. Okay? So, mangyari dyan, submission ka lang ulit dyan, 3,000, multiply na ngayon kasi papunta sila sa may future natin. Kumbaga, paano sila? Pakanan. So, kailangan naka-multiply sila ngayon. Okay? So, simula ka sa may 0 kasi nga yung ating babayaran mo sa sa fourth payment mo ay nandun sa mismong fourth period mo. Then, meron kang hanggang 73 natin kasi nga 1, 2, 3 yung ating last payment na di mo nabayaran ay pinakamalayang payment mo na di mo pa nababayaran ay sa may first payment mo. So, 3 ang layo niya sa ating uh, fourth payment mo. So, 0 to 3 tayo dyan. So, ayan yung ating babayaran mo sa fourth payment mo. Okay? Letter C naman, sabi dito, after making daw ng fourth payments, ang gusto mangyari ng farmers ay bayaran na lang daw niya lahat-lahat ng kanyang utang sa ika-third year na. Kumbaga, after ng fourth payments, lahat ng utang mo gusto ko bayaran ko na sa end ng third year. So, kailan kaya yon? So, sunod yun sa ating sixth payment. Kasi nga, di ba, semi-annual tayo. So, ito yung ating first year, second year, ito yung ating third year naman natin. So, dito tayo dito natin siya ngayon ito buntahin lahat. Okay? So, nabayaran niya na daw itong four payments na to. So, hindi niya man nababayaran ano sa may year 5 hanggang sa may year 10 natin. So, paano gagawin natin dyan? Meron tayong kaliwa, meron tayong sa may kanan. So, ang gagawin natin, pag-iwalay natin, yung isa naka-divide, isa naka-multiply. Okay? So, si 5 natin, kailangan multiply yan kasi nga pupunta siya sa may year 6 natin. Okay? So, multiply lang siya. Wala tayong kailangan gawin sa summation sa kanya. Kasi nga, mag-isa lang siya pupunta sa ating 6 payment natin. Pero itong the rest na to, from 6 to 10, kailangan natin silang summation kasi nga, lahat sila ay naka-divide dapat. Okay? So, ang year, 6 payment mo, dahil nga nasa
6 payment na mismo natin tricking na to. Simula ka sa 0, then 1, 2, 3, 4, yung pinakamalayo mong payment, which is sa 10 payment mo, 4 periods ang layo niya, support tayo dito. Makuha mo ngayon yung bayaran mo sa ating third year natin, which is 16,556.63. Okay? Tanong. Sir, pwede bang gawin ko dito si 5 and 6 nasa may kaliwa? Consider ko siya sa as multiply, imbes na divide. Pwede din naman. So, pero ang mangyari dito, careful lang na dapat dito, hindi mo na siya isasama. Dapat dito, magsimula ka sa 1 to 4 tayo. Wanda lang dito, ang summation mo naman ay dapat na 0 to 1 naman. Last natin. Ngayon naman, sabi dito, nakalimutan naman daw bayaran ng ating farmer ng first 6 payments. Tapos gusto niya, bayaran naman daw buo ang kanyang utang sa 7 payment. So, para mangyari naman dito? So, sa period 1 mo hanggang sa period 7 mo, kailangan naka-multiply sila kasi papunta sila sa may future. Samantalang sa 8 to 10 mo, naka-divide naman kasi nga papunta naman sila sa may present natin. Okay? So, sa ating period 7, ating period 1 to 7 ay 0 to 6 kasi nga period 7 mo ay nandito na, 0. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 yan. Samantalang sa may 8 to 10, meron kang 8 bilang ayan yung pinakauna mo. So, 1 period ang layo niya. Yung pinakamalayo ay sa 10, which is 1, 2, and 3. So, hanggang 3 tayo dyan. So, add mo na sa dalawa, mukha mo yung ating 7th payment mo na 30,256.43. Okay? Tanong, sir, di ba natin dadama itong 50,000 pesos na to? Hindi na. Bakit? Kasi nga, siya ay nabayaran na natin. Okay? Kumbaga, simula pa lang ay na yung nabayaran natin. Ginamit na natin siya para malaman natin yung presyo ng pinaka-farm natin. So, ayun lang para sa annuity natin na sina ordinary annuity, annuity due, siya kasi deferred annuity natin. Okay?